Magandang araw po, Waterdoc. Araw-araw po akong nakikinig sa inyo. Mayroon po akong hypertension. Yung problem ko rin po is yung asawa ko po, napabalik-balik po ang kanyang lagnat. Kapag nilagnat po siya, ay sinasabayan po ito ng sakit ng ulo at ng kanyang katawan. Nangihina po siya at minsan po ay natutumba. Actually po, sa ngayon ay nasa Mindanao po siya, Doc. Makakatulong po ba ang pag-inom ng Ionic sa amin? Salamat po, Doc. Thank you for this question, Sir Aaron. Pero unang-una, gusto kong itakal yung case ng wife nyo. With her condition, ang talagang recommendation ko po yan, magpa-check up po siya. Kasi ang fever, pagkatapos yung body pain with yung episodes na matutumba po siya, ay ayaw ko yung tatlong symptoms na po yan. Okay? So, maaring kasi yung pag-inom ng Ionic po ay hindi yung inom ka lang, period. Hindi po. Meron pong tamang dosage po yan. Depende dun sa diagnosis. Kaya ako personally, kung maaari, ayaw ko magbigay ng advice pag symptoms lang ang binibigay dito sa program na ito. I would prefer na pa-check up po kayo and then kung meron diagnosis, base dun sa diagnosis, ibibigay ko sa inyo the best medical advice na pwede kong ibigay in relation to yung ginagamit namin products po dito. Okay? So, ang advice ko sa wife nyo, pa-check up po sa doktor. Okay? And kung kailangan siya ma-admit, pa-admit. Ngayon, tungkol dun sa case po naman ninyo, hypertension, makakatulong po yan. Kasi ako personally, lagi ko sinasabi that most of the causes of hypertension, ito po yung tinatawag na essential or primary hypertension, ay sanhi ng kakulangan ng tubig. Bakit po? Kasi pag may kakulangan ng tubig sa inyong katawan, ang dugo nyo po ay lalapot. Pag malapot ang inyong dugo, ang puso po nyo ay mangangailangan ng karagdagang puwersa para ibomba yung dugo, lalo-lalo na yung papunta sa utak. Ang utak kasi natin ay nandun sa pinakatuktok na bahagi ng ating katawan. So, para ho siya yung tangke ng tubig na nasa tuktok ng building. Diba? Kailanganin ng pump ang higher pressure para paakyat yung tubig dun sa tangke. So, too with our body. So, kung gusto nyo i-correct itong hypertension nyo, the first thing you have to do is to hydrate your body properly. Ang formula po na ginagamit ko is 50 ml per kilo per day. Remember, ang katawan po natin as an adult is about 70% water. Okay? So, hydrate. And at the same time, iwasan po ninyo yung mga bagay-bagay na nakaka-dehydrate. Hindi alam ng karamihan that ang caffeine po is a diuretic. Pampaihi po yan. So, kung kayo po ay mahilig uminom ng kape, mga ibang caffeinated substances tulad ng tea, soft drinks, chocolates, energy drink, and pati po yung alak. Ang alak po is a dehydrating substance. Okay? Iwasan nyo po yan. Para kahit na uminom kayo ng daming tubig, kung iniinom nyo naman yan, hindi din ma-hydrate ang katawan nyo na maayos. So, wala kayong inumin, tubig lang. And syempre, yung tubig na inom natin is purified, di ba? Dahil sa prevalence ng pollution. Pati sa tubig, polluted na. So, kailangan yung tubig po ay mag-undergo ng purification. And dun sa process of purification, inaalis po yung importante mga minerals. And water without minerals, hindi rin ma-hydrate ang inyong katawan na maayos. And therefore, dito po pumapasok yung aming Ionic Mineral Drops. Ang pag-inom nyo po niya is 20 drops 4 times a day. Ito po ay iniinom 30 minutes before each meal and at bedtime. Okay po? And then, ang best thing na pwedeng gawin naman is kunin nyo yung blood pressure nyo early morning. Pagkagising nyo sa umaga, bago po kayo tatayo o bago kayo kikilos sa inyong kama, dapat nagahiga parang kayo para malaman nyo ang inyong totoong BP kasi galing kayo sa pahinga and early morning pagkagising wala naman kayong iniisip kung ano-ano. That will give you your normal blood pressure po. Huwag kayong magpa-BP sa gabi lalo kung pagod kayo. Usually mataas po yan.